Gusto mo magsuob? Effective yun. Ano yung suob? Yun yung pinapagawa kasi sa akin ni Negwape kapag meron akong sipon o ubo. Sir, ba't mo kasi nasali dito? Ikaw lang dapat magsusuob! Tagal na kita hindi nakita. Umalis kasi ako eh. Nautusan ko na si Sharon. Alam mo yung relos na palalabasin kong ninakaw ni Tata? Yun na lang ang natitirang alaala ng namatay na kapatid ni Francis. May magdanakaw dito sa mansyon! Kanina, nandito po si Tata. Pumasok po siya dito. Halugugin niyo yung bahay. Halugugin niyo. Hanapin niyo yung relos. Wait! Akin na yung bag mo. Patingin. Sir, kasi maniwala po, hindi ko alam paano napunta yung sa bag ko. I trusted you. Bakit ba parang pinagtatanggol mo pa si Tata, ha? Kaya nga papaimbestigahan natin eh, para malaman natin kung paano napadpad tong relo na to sa bag ni Tata. And then what? Ha? Panibagong kahihiyan naman sa pamilya natin pag sumabog to sa balita. Margaret, tama na. Pagod na ako sa gulo. Nay! Ano nangyari? Natanggap ko yung text mo, kaya nagmadali akong umuwi. Si Tata. Si Tata. Tata, ano nangyari? Hindi tama yung ginagawa nila na yan eh. Isumbong natin sila sa pulis. Kuya, wag na. Mas magkakagulo lang eh. Tsaka laki nung ebidensya nila laban sa akin. Pero di ko talaga maintindihan paano nagpunta yung relong yun sa bag na yun. Wala talaga akong kinukuha ang relo. Ate, hindi kaya si Vinicius yung naglagay ng relo sa bag mo, ate. Hindi ko pa nga iniisip yan eh. Pero hindi posible kasi hindi ko naman siya nakita doon sa mansyon. Maaaring hindi siya yung naglagay sa bag mo. Pero inutos niya sa iba. Alam mo, parang yan din ang kutob ko eh. Alam mo talagang pinagdidiinan ka nung Venice na yun eh. Halatang halata anak eh. Lalo na yung pilit niyang pinabubuksan yung bag mo. Abay, paano niyang nalaman nandun yun, Aber? Kaya nga, ate, sa taray ng kilay niya, hindi malabong gumawa siya ng gantong kasamaan. Alam mo, umpisa pa lang talaga mainit na ang dugo niya sa'yo eh. Yung Venice na yan. Talagang gagawin niyang lahat para sirain ka, Tata. Napakasama talaga ng ugali ng hayop na yun. Alam mo, wag ko lang siyang makikita ulit. Hindi lang suntok ang aabutin niya. Mabubugbog ko nun ito sa sabay. Ma'am, nakita niyo naman ang linis ng trabaho ko. Si Tata ang napagbintangan. Paniwalang-paniwala silang lahat. I never doubted you for a second. Alam ko naman na papagkakatiwalaan kita. Kasi ma'am, di ho ba, bago ako nagtrabaho dito, sa inyo muna ako namasukan. Ma'am, ang laki ng utang na loob ko sa inyo. Di ho ba, ma'am, nung na-stroke si nanay, kayo ang sumagot sa lahat ng gastos. Kayo ni Madam Vivian. Kaya ma'am, maski anong pagawa niyo sa akin, tatrabahuhin ko ho yan. Ito nga ho, nasugatan pa nga ako kasi pilit kong kinuha yung relo sa glass case. At dahil dyan, here,
your reward. Wow, kapal. Thank you, Ma'am. At ang importante, sirang-sira na si Tata sa paningin ng lahat. Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Mama! May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Magkukuntsaba ba kayong dalawa? Mama, I think you just misheard us. Ang sabi ko, tagumpay na tayo para mabawi yung relo na ninakaw ni Tata. At totoo naman yung sinabi ko, di ba? Sirang-sira na siya sa paningin natin lahat at wala na siyang mukhang maihaharap pa. Di ba, Sharon? Opo. Yun po yung sinabi ni Ma'am Binis. Opo. Julius? Ma, why are you angry? Always. I'm sorry, Julius, okay? May nangyari lang kasi kagabi. Niloko kasi tayo ni Tata eh. May ginawa ba siya sa'yo? Sinaktan ka ba niya? I like Tata. Tata is nice. Who is that? Tata. That's Tata. And how about this one beside her? That's me. That's you? How about this girl? Who's this? Yaya Sharon. Yaya Sharon. But what is Yaya Sharon holding in her hand? What's ni Kuya Vincent?